8 years review ng SS200 Gamma timing chain version. Sulit ba siya ngayon 2026? Ang short version, oo. Ang pagbili ng ganitong motor ay parang bumili ka lang ng TMX pero may extra fairings. Halos lahat ng pyesa niya katugma ng TMX, Wave, Raider, Supremo. Matipid din siya sa fuel consumption na nagre-range ng 35 to 40 kilometers ng stock. Pero natry ko na siyang liitan ng carb which is 24mm na nagbigay ng 40 to 43 km per liter. On the other hand, natry ko na rin siya i-improve. Lagyan ko siya ng mas malaking carb na nagbibigay ng 30 to 35 km per liter. Pero ang stock niya talaga, which is 26 nung nakuha ko siya sa kasa, is ayun nga, 35 to 40 km per liter. Lumalabas siya sa kasa ng may 110 by 70 by 17 sa harap, 140 by 70 by 17 sa likod, pero mas better ang handling niya kapag 150 by 70 by 17 ang likod mo. Pasok din ng 120 by 70 by 17 kung mahilig ka bumangking. Kaso, magdadagdag to ng additional na bigat sa harapan. Sa katotohanan, kung titingnan mo yung performance ng stock ng Gamma, madali talaga siyang sibakin ng mga lower CC. Kung stock. Pero madali din siya makasibak ng ibang mga motor kapag kinargahan mo, ginawa mong super stock. Madali lang kasi siya i-upgrade, gawa ng carb type siya at marami siyang compatible parts. Pinaka low maintenance itong sports bike na to. Hindi mo na kailangan maghanap ng mga pyesa kasi meron ng listahan ng compatible parts and most likely mahanap mo na yan sa tabi-tabi. Ang top speed pala na to nung 24mm lang yung carb is hanggang 100 lang siya. 100 to 110. Noong naka 26 naman, umaabot naman siya ng 120. Noong naka 28, kaya niya mag 130. And lumalagpas siya ng 140 kapag naka 30mm carb ka with CDI, triple electrode spark plug, sorry. And high speed sprocket. Ang stock na sprocket niya is 1641. Natry ko na maglagay ng 1545 kaso sobrang vibrate niya. Natatanggal lahat ng tornilyo. So, nagstay naman ako sa 1638 which is matipid sa gas. Hindi masyadong ma-vibrate. And then, steady lang siya for highway speeds. Itong unit na to is 2018 model. Nakuha ko siya sa labas ng kasa na second hand with 5,000 km ang odo. Ang unang pinalitan ko dito is yung spark plug, battery, and then yung carb, and then gulong. Which is umabot ng kulang-kulang na 5,000 since nabili lang naman sa Shopee yung mga pyesa. Ang magandang part sa pagkuha ng second hand sa Rusi is nag-offer sila ng low down payment with 0% interest for 1 year. Ito ay nakapresyo nung 25,000 nung kinuha ko siya. Kung saan hiningaan nila ako ng 2,000 ng down and then 1,920 per month. Good for 1 year. So sulit na siya talaga. Kumpara na kukuha ka ng brand new for 3 years which is I think 7,000 ang down mo and then 2,200 ang monthly mo for 3 years. May rebate na yon. Sa experience ko is ang Rusi Gamma is yung very friendly beginner bike. Sobrang agile niya kumpara sa ibang sports bike na na-handle ko. Na-try ko na mag-handle ng CBR and CBR 150, R15 and then na-try ko na rin yung mga ibang big bike. Ito talaga yung very forgiving when it comes to maneuverability. Despite na maliit lang yung turning radius mo, which applies naman for all sports bike.
Para sa mga iba naman, pag-usapan natin sa part 2. Bigyan natin ng credits yung design ng bike. Yung mask is ginawa ni I'm Gale. Lalagay natin yung link sa description. And then yung windshield naman is Ninja 300 visor. Simpleng bar and mirror lang naman yun nandyan. And kung nakikita nyo, naka-off-road tire tayo. Kamusta ba yung handling kumpara sa naka-street tire? Well, madami kasing buhangin dito. Tsaka maraming lubak. So, better talaga siya dito sa lugar na tinitirhan ko. Depende kasi yan eh. Tsaka, medyo nabet ko lang talaga yung look ng dual sport. Kung may iba kayong mga katanungan about Gamma, ano pang kinabit ko dito, feel free na mag-comment down below at mag-like, magtanong lang kayo. And see you sa part 2 about sa motor na to.